450 milyong piso. Yan ang halaga ng aming ari-arian. Yan ang halaga ng mga lupain sa probinsya, ng aming bahay sa Quezon City, at ng lahat ng pinaghirapan namin ng asawa ko sa loob ng 40 taon. 450 milyong piso. Isang halaga na kayang bumuhay ng ilang henerasyon. Isang halaga na pwedeng magpabago ng kapalaran ng kahit sino. At alam niyo ba, akala ng 3 kong anak na lalaki na ang lahat ng ito ay mapupunta sa kanila ng ganoon na lang kadali. Akala nila, dahil dugo sila ng aming dugo at laman sila ng aming laman, ay may karapatan na sila sa bawat sentimo. Pero nagkamali sila. Malaki ang pagkakamali nila dahil sa mismong araw na inilibing ko ang kanilang ina, sa mismong araw na ibinaba ang kabaong ng aking mahal na Remedios sa malamig na lupa. Wala ni isa sa kanila ang naroon. Wala. Kahit anino nila, hindi ko nakita. Kaya noong araw ding iyon, habang tumutulo ang luha ko hindi lang dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit, gumawa ako ng desisyon. Isang desisyon na wawasak sa kanilang mga inaasahan. Isang desisyon na magtuturo sa kanila kung ano ang tunay na kahulugan ng salitang pamilya. Akala nila ay makukuha nila ang mana habang nasa bakasyon sila sa Boracay. Akala nila ay makakalimutan ko ang ginawa nila sa ina nila. Nagkakamali sila. Dahil ang 450 milyong piso na iyon, hindi iyon mapupunta sa kanila. Hindi sa paraang iniisip nila. Bumalik tayo sa simula. Bumalik tayo sa sandaling nadurog ang puso ko bilang isang ama. 10:00 ng umaga noon. Nakatayo ako sa harap ng simbahan. Suot ko ang aking itim na barong Tagalog, ang barong na regalo pa sa akin ni Remedios noong huling anibersaryo namin. Mabigat ang hangin, amoy kandila, amoy bulaklak, amoy kalungkutan. Puno ang simbahan. Naroon ang mga kasamahan ni Remedios sa Legion of Mary. Naroon ang mga kapitbahay namin na nakasama namin sa loob ng 30 taon. Naroon si Aling Nena, ang matandang ale sa kanto na halos hindi na makalakad dahil sa rayuma, pero pinilit pa ring pumunta para lang magbigay galang sa asawa ko. Naroon ang mga taong tinulungan ni Remedios sa feeding program ng barangay. Lahat sila, purisa, nandoon. Lahat sila, umiiyak. Pero nang tumingin ako sa unang hanay ng mga upuan, sa mga upuan na nakalaan para sa pamilya, para sa mga anak, blanco, walang tao, 3 upuan, 3 espasyo na dapat ay kinalalagyan ni Juancho, Roberto at Tomas. Ang 3 anak na pinalaki namin. Ang 3 anak na iginapang namin sa pag-aaral. Ang 3 anak na inalagaan ni Remedios noong sila ay may sakit, noong sila ay nadadapa, noong sila ay umiiyak. Nasaan sila? Paulit-ulit kong tinitingnan ang aking relo. Baka na-traffic lang sila sa EDSA. Alam nyo naman ang traffic sa Maynila. Baka naipit lang. Pero lumipas ang 10 minuto. Lumipas ang 20 minutos. Lumapit sa akin ang funeral director. Bakas sa mukha niya ang awa. Tinanong niya ako, Lolo Ricardo, maghihintay pa ba tayo? Tumingin ako sa kabaong ng asawa ko. Nakapikit siya ng mahimbing, parang natutulog lang. Naalala ko ang sinabi niya sa akin bago siya namatay. Sabi niya, Ricardo, huwag kang umasa. Hindi sila darating. Matagal na tayong nawala ng mga anak. Noon, nagalit ako kay Remedios nang sabihin niya iyon. Sabi ko, huwag kang magsalita ng ganyan. Mahal tayo ng mga bata. Busy lang sila. Pero ngayon, habang nakatayo ako doon na mag-isa, habang ang mga kapitbahay ay nagbubulungan at tumitingin sa mga bakanteng upuan nang may halong pagtataka at awa, alam ko na, tama si Remedios. Kinuha ko ang aking cellphone. May 3 mensahe. Binasa ko ang una. Galing kay Juancho. Sabi niya, Pa, sorry talaga. Hindi ako makakaalis sa Tokyo. May emergency meeting para sa merger ng kumpanya. Alam mo naman, kailangan ako rito. Sayang ang deal kung mawawala ako. Tokyo. Nasa Japan siya. Inuuna ang negosyo kaysa sa libing ng sarili niyang ina. Binasa ko ang pangalawa. Galing kay Roberto. Sabi niya, Pa, pasensya na. Nasa Cebu ako ngayon. May malaking presentation sa harap ng Board of Directors.
Ilang buwan ko itong pinaghandaan. Babawi na lang ako pag-uwi. Cebu. Presentation. Babawi? Paano ka babawi sa patay? At ang panghuli. Galing kay Tomas. Ang bunso namin, sabi niya. Pa, stuck ako sa Boracay. Cancelled ang flight dahil sa masamang panahon. Susubukan kong makauwi bukas. Boracay. Tiningnan ko ang weather report sa cellphone ko. Napakaganda ng sikat ng araw sa buong Pilipinas. Walang bagyo, walang ulan. Nagsisinungaling siya. Nasa bakasyon siya. Nasa bakasyon siya habang ang ina niya ay ibinababa sa hukay. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala sa loob ng simbahan. Ito ba ang sukli? Ito ba ang kabayaran sa lahat ng sakripisyo namin? Wala silang utang na loob. Wala silang respeto. Wala silang puso. Ang mga estranghero, ang mga kapitbahay, ang mga kaibigan. Sila pa ang lumuha para kay Remedios. Pero ang sarili niyang mga anak, mas mahalaga pa ang meeting sa Tokyo, ang presentation sa Cebu, at ang pagsisinungaling sa Boracay. Lumapit ako sa kabaong, hinawakan ko ang malamig na salamin. Bumulong ako kay Remedios. Mahal ko, patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil ipinagtanggol ko sila sa iyo. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako. Pinunasan ko ang aking luha. Hindi ito ang panahon para maging mahina. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa funeral director at sinabing, simulan na natin. Huwag na tayong maghintay sa mga taong hindi darating. Natapos ang libing. Umuwi ako sa aming malaking bahay sa Quezon City. Napakatahimik. Dati, ang bahay na ito ay puno ng tawanan, puno ng ingay ng mga batang naghahabulan. Ngayon, ang tanging naririnig ko lang ay ang tunog ng sarili kong mga yapak. Umupo ako sa sala. Tiningnan ko ang mga litrato sa dingding. Litrato ni Juancho noong graduation niya. Litrato ni Roberto noong pumasa siya sa bar exam. Litrato ni Tomas noong bata pa siya na karga-karga ng nanay niya. Napangiti ako ng mapait. Ang gagaling nyo. Ang tatagumpay nyo. Pero nakalimutan nyo ang pinakamahalagang aral na itinuro sa inyo ng nanay nyo. Ang pagmamahal. Ang pamilya. Iniisip nyo, siguro, na pagkatapos ng libing ay tatawagan ko kayo para sabihing, anak, uwi na kayo. Kunin nyo na ang mana nyo. Iniisip nyo siguro na dahil matanda na ako at dahil wala na ang nanay nyo, ay bibigay na lang ako at ibibigay ko sa inyo ang lahat ng gusto nyo. Dahil iyon naman ang palaging ginagawa ko, di ba? Ang magbigay, ang umintindi, pero tapos na ang mga araw na iyon. Namatay ang kalahati ng puso ko nang mamatay si Remedios. At ang kalahati na natira, tumigas na ito. Bukas. Magkikita tayo sa opisina ni Attorney Santos. Sigurado ako, darating kayo. Hindi dahil namimiss niyo ako. Hindi dahil gusto niyong dalawin ang puntod ng nanay niyo. Darating kayo dahil sa pera. Darating kayo dahil sa 450 milyong piso. Pero may hindi kayo alam. May iniwan si Remedios. Isang bagay na mas matalim pa sa anumang salita. Isang plano na 6 na linggo niyang inihanda bago siya nawala. Akala niyo tapos na. Akala niyo ay makukuha niyo ang gusto niyo at babalik na kayo sa mga buhay niyo na parang walang nangyari? Nagkakamali kayo. Hindi ito paghihiganti. Ito ay katarungan. Ito ay pagtuturo ng leksyon na hinding-hindi niyo malilimutan habang buhay. Humanda kayo, mga anak ko. Dahil ang ina na binaliwala ninyo ay may huling sasabihin at sisiguraduhin ko bilang ama ninyo na makikinig kayo sa ayaw nyo at sa gusto. Bago natin ituloy ang kwento, bago natin buksan ang pintuan ng opisina ng abogado at alamin ang nilalaman ng huling habilin ni Remedios, gusto kong humingi ng kaunting pabor. Kung nararamdaman mo ang sakit na nararamdaman ko, kung naniniwala ka na dapat pahalagahan ng mga magulang habang buhay pa sila, pakiclick naman ang subscribe button sa ibaba at ilike mo na rin ang video na ito. Gusto ko ring malaman, taga saan ka ba? Nakikinig ka ba mula sa Pilipinas o isa kang OFW na nagsasakripisyo sa ibang bansa para sa pamilya? I-comment mo sa ibaba kung nasaan ka ngayon at anong oras na diyan. Gusto kong mabasa ang mga kwento nyo. Handa na ba kayo? Huminga ng malalim. Dahil ang kwentong ito ay kwento natin lahat.
Bukas na ang pinto ni Attorney Santos. Pumasok na tayo. 6 na linggo. Yan lang ang itinagal ng asawa ko mula noong siya ay na-stroke. 6 na linggo na puno ng takot, puno ng kaba, at puno ng mga tanong na hindi ko masagot noong mga panahong iyon. Ngayon ko lang naiintindihan ang lahat. Bumabalik sa alaala ko ang mga huling araw ni Remedios. Naaalala ko ang amoy ng gamot sa kanyang kwarto, ang tunog ng ulan na tumatama sa aming bintanang kapis, at ang kakaibang kinilos niya noong dinala ko siya sa ospital pagkatapos niyang himatayin sa kusina habang nagluluto ng kare-kare. Sabi ng doktor ay wala na silang magagawa. Umuwi kami. Gusto niyang sa bahay na lang daw siya mamahinga. Sa bahay kung saan kami nagsimula. Sa bahay kung saan namin pinalaki ang 3 batang lalaki na ngayon ay tila naging mga estranghero na. Sa loob ng 6 na linggong iyon, may napansin akong kakaiba kay Remedios. Sa halip na magpahinga, naging abala siya. Madalas kong makita na nakasarado ang pinto ng kanyang silid-aralan. Naririnig ko ang mahihinang boses sa loob. Kausap niya si Attorney Santos, ang aming pamilyadong abogado, tuwing kakatok ako at magtatanong kung anong ginagawa nila. Ningiti lang si Remedios, isang ngiti na parang may itinatago. Sasabihin niya sa akin, "Wala ito, Ricardo. Inaayos ko lang ang ating will, ang ating huling habilin. Sa edad nating ito, dapat ay plansado na ang lahat." Naniwala ako sa kanya. Siyempre naniwala ako. Si Remedios ay laging praktikal. Siya ang utak sa aming negosyo noon. Siya ang humahawak ng pera. Pero hindi ko alam na hindi lang basta papeles ang inaayos niya. Inaayos niya ang isang bitag. Isang pagsubok para sa aming mga anak sa loob ng 6 na linggong iyon. Bumisita ang aming mga anak. 2 beses lang bawat isa. Naalala ko noong dumating si Juancho, ang panganay namin. Dumating siya na nakasuot ng mamahaling barong. Amoy na amoy ang kanyang pabango na galing pa sa ibang bansa. Nanatili siya sa bahay ng 2 oras. Pero sa loob ng 2 oras na iyon, nasaan ang kanyang atensyon? 45 minuto siyang nasa telepono. Kausap ang kanyang sekretarya, kausap ang mga investor, sigaw ng sigaw tungkol sa isang merger na nagkakahalaga daw ng milyon-milyon. Kumain siya ng tanghalian na iniluto ko. Sinigang na baboy. Paborito niya ito noong bata pa siya. Pero hindi niya ninamnam ang sabaw. Mabilis niyang inubos ang pagkain habang tinitingnan ang kanyang relo. 15 minuto lang siyang umupo sa tabi ng kama ng kanyang ina. Hinawakan niya ang kamay ni Remedios. Pero ang mga mata niya ay nasa pinto. Parang gustong-gusto na niyang umalis. Parang isang obligasyon na lang ang pagbisita sa inang nagluwal sa kanya. Bago siya umalis, sabi niya sa akin, "Pa, naiintindihan naman ni Mama kailangan ako ng kumpanya. Yung Yamamoto deal, 200 milyon ang halaga noon. Hindi pwedeng mawala. Tumango lang ako noon. Pero sa loob-loob ko, gusto kong itanong, Anak, mas mahalaga ba ang 200 milyon kaysa sa huling hininga ng nanay mo?" Sumunod naman si Roberto. Mas malala ang ginawa niya. Kasama niya ang asawa niyang si Vanessa. Si Vanessa na laging puno ng alahas ang katawan. Habang nakahiga si Remedios sa kwarto at nagpapahinga, si Vanessa ay umiikot sa aming sala. May dala siyang kamera. Kinukunan niya ng litrato ang aming mga antik na gamit. Ang mga upuang Nara na pamana pa ng lolo ko. Ang mga painting ni Amorsolo na nakasabit sa dingding. Ang mga porselanang galing pa sa China na iniingatan ni Remedios. Nahuli ko siya. Tinanong ko siya kung anong ginagawa niya. Sabi niya, "Wala naman pa. Just curious. Tinitingnan ko lang kung magkano ang value nito sa market ngayon. Sayang naman kung maluluma lang dito." Parang tinusok ang puso ko. Buhay pa ang asawa ko. Pero binibilang na nila ang halaga ng mga gamit na maiiwan niya. Parang mga buwitre na nag-aabang sa bangkay. At si Tomas? Ang bunso? Siya ang pinakamasakit. Dumating siya. Nanatili ng wala pang 1 oras. At bago umalis, kinuha niya ang spare key. Ang duplicate na susi ng aming bahay na nakasabit sa kusina. Sabi niya, "Pa, hihiramin ko muna ito para kung sakaling may emergency at kailangan kong i-check ang bahay, makakapasok ako agad." Natuwa pa ako noon. Sabi ko sa sarili ko, mabuti naman at nagmamalasakit ang bunso namin.
Pero nalaman ko sa kapitbahay na bumalik siya. Bumalik siya noong wala ako sa bahay. Noong dinala ko si Remedios sa check-up, pumasok siya sa bahay gamit ang susi. Hinalughog niya ang kwarto namin. Binuksan niya ang jewelry box ni Remedios. Tiningnan niya ang mga titulo ng lupa sa cabinet. Nakita ni Remedios ang lahat ng ito. Hindi siya nagsalita. Pero nakita ko sa mga mata niya ang lungkot, ang pagkadismaya, ang pagsuko. Isang gabi. Habang hinahawakan ko ang kamay niya, sinubukan ko siyang aluin. Sabi ko, "Mahal, nag-aalala lang sila. Mahirap ito para sa kanila. Alam mo naman ang mga batang iyon, busy sa trabaho." Pinisil ni Remedios ang kamay ko ng mahina. Tumingin siya sa akin at sinabing, "Ricardo, napakabuti mo. Palagi mong nakikita ang kabutihan sa kanila. Yan ang dahilan kung bakit kita mahal." Huminto siya sandali. Huminga ng malalim. "Pero, Ricardo, minsan, ang pagmamahal ay ang pagmulat ng mga mata. Kahit masakit, kahit ayaw mong makita. Ayaw kong imulat ang mata ko noon. Sila ang mga anak ko. Ako ang nagpalaki sa kanila. Nagtrabaho ako ng 60 oras linggo-linggo para mapag-aral sila sa Ateneo at Lasal. Isinakripisyo ni Remedios ang karir niya bilang guro para alagaan sila. Ibinigay namin ang lahat. Kaya pinilit kong maniwala na babalik din ang dati nilang ugali. Pero noong namatay si Remedios, habang bumibili ako ng kape sa labas, at nalaman kong namatay siyang mag-isa, doon ko naintindihan ang lahat ng kakaibang kilos niya. Ang mga tawag kay Attorney Santos, hindi siya naghahanda para sa kamatayan niya. Naghahanda siya para sa amin, para sa akin. At para sa mga anak na naligaw ng landas, isang araw pagkatapos ng libing. Nasa opisina kami ni Attorney Santos sa Makati. Napakalamig ng aircon. O baka, ako lang ang nilalamig dahil sa kaba. Nakaupo ako sa isang sulok. Tumating ang 3 kong anak. Si Juancho. Tumaba siya lalo. Halatang stress eating. Masikip ang suot niyang coat. Si Roberto. Mukhang pagod na pagod. Malalalim ang itim sa ilalim ng mata. Nakan. Si Tomas. Nakasuot ng designer tracksuit na sigurado akong mas mahal pa sa kotseng minamaneho ko. Wala ni isa sa kanila ang yumakap sa akin. Tumango lang sila. Pa. Yun lang. Umupo sila. Agad na nagsalita si Attorney Santos. Si Attorney ay kaedaran na rin namin ni Remedios. 67 taong gulang. Kalmado. Mabagal magsalita pero bawat salita ay may bigat. Inayos niya ang kanyang salamin at binuksan ang folder. Mga Ginoo, kailangan kong ihanda kayo, sabi niya. Ang mga instruksyon ng inyong ina ay hindi pangkaraniwan. Sumandal si Juancho. Diretsuhin niyo na kami, Attorney. Ano ang iniwan ni Mama? Huminga ng malalim si Attorney. Binago ni Remedios ang kanyang will 6 na linggo bago siya pumanaw. Ang lahat ng ari-arian, ang bahay sa Quezon City, ang mga lupain, ang trust fund, at ang investments. Tumigil siya sandali para tingnan ang reaksyon ng mga anak ko. Ang lahat ng ito ay hahatiin ng pantay-pantay sa inyong 3, kina Juancho, Roberto, at Tomas. Nakita ko ang pagliwanag ng mukha nila. Nagkatinginan sila. Nagtanong si Roberto, "Magkano ang pinag-uusapan natin dito, Attorney?" Tumingin sa akin si Attorney Santos bago sumagot. Ang bahay ay nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon. Ang trust fund at investments, kasama ang joint accounts, ay umaabot sa halos 350 milyon. Sa kabuuan, pinag-uusapan natin ang 450 milyong piso. Nanlaki ang mga mata ko. 450 milyon. Alam kong may ipon kami, pero hindi ko alam na pinalago ni Remedios ng ganito kalaki ang pera namin. Napakahusay niya talaga. Napasinghap si Tomas. 450 million? Halos tumulo ang laway nila. Pero itinaas ni Attorney ang kanyang kamay. Pero may mga kondisyon. Nawala ang ngiti sa mga labi nila. Anong kondisyon? Tanong ni Juancho ng mabilis. Bawat isa sa inyo, sabi ni Attorney ng mariin, ay kailangang manatili ng 30 gabi, 30 nights, sa bahay ng inyong pamilya sa Quezon City. Katahimikan. Nagpatuloy si Attorney. Walang hotel. Walang uuwi sa sariling bahay.
Bawal umalis maliban na lang kung papasok sa trabaho at kailangan nandoon kayong tatlo. Sabay-sabay. Tumayo si Juancho. Kalokohan ito. May kumpanya akong pinapatakbo. Hindi ako pwedeng tumira sa lumang bahay na iyon ng isang buwan. Kung gayon, kalmadong sagot ni attorney. Mawawala sa iyo ang parte mo. Hindi lang iyon, dagdag ni attorney. May inilabas siyang isang kahong gawa sa kahoy na nara. Nag-iwan ang inyong ina ng 30 liham. Isa para sa bawat gabi. Kailangan ninyong basahin ito ng sabay-sabay ng malakas. Tuwing alas 7 ng gabi sa inyong sala. At kung hindi nyo gagawin, tinitigan sila ni attorney isa-isa. Ang buong estate. Ang buong 450 milyong piso ay mapupunta sa charity, sa Vancouver Food Bank, sa Literacy Center, at sa Women's Shelter. Walang matitira sa inyo, kahit 5. Napaupo si Juancho, namutla si Roberto. Ito ay emotional manipulation. May sakit si mama. Pwede naming i-contest ito sa korte. Notaryado ito. Mabilis na sagot ni attorney. May 3 witness. At ginawa ito habang nasa tamang pag-iisip ang inyong ina. Iginagarantiya ko sa inyo, kung lalabanan nyo ito, mauubos lang ang pera nyo sa legal fees at matatalo kayo. Nagkatinginan silang tatlo. Nakita ko sa mga mata nila ang pagtutuos. Kailangan nila ang pera. Hindi ko alam kung bakit. Pero ramdam ko ang desperasyon nila. Bakit? Tanong ni Tomas. Ang boses niya ay nanginginig. Bakit niya kami pinapahirapan ng ganito? Tumingin sa akin si Attorney Santos. Alam ko na may alam siya na hindi ko alam. Naramdaman ng inyong ina. Sabi niya, nang maingat. Na nakalimutan niyo na kung ano ang mahalaga. Gusto niyang ipaalala sa inyo. Sa pamamagitan ng pag-aaksaya ng oras namin, bulyaw ni Juancho. Doon ako nagsalita. Mahina lang ang boses ko, pero narinig nilang lahat. Wala naman sa inyo ang perang ito eh. Lumingon silang tatlo sa akin. Sa nanay niyo ito, sabi ko. Pinaghirapan niya ito. Siya ang nagpalago nito. Kung gusto niyang ibigay ito sa charity ng walang kondisyon, pwede niyang gawin. Tumayo ako at tiningnan ko sila. Ang mga anak ko na nakasuit at tie pero mukhang mga batang nawawala sa halip. Binibigyan niya kayo ng pagkakataon. Pagkakataon saan? Tanong ni Roberto. Pagkakataon na maalala kung sino siya at kung sino kayo noon. Bumuntong hininga si Roberto. Alam niyang talo sila. Kailan kami magsisimula? Sa Lunes, sagot ni attorney. May 5 araw kayo para ayusin ang schedule niyo. Umalis sila nang walang paalam sa akin. Nang magsara ang pinto. Tinanong ko si attorney. Attorney, anong laman ng unang sulat? Umiling siya. Hindi ko alam, Ricardo. Si Remedios mismo ang nagselyo niyan. Pero sinabi niya sa akin. Huminto siya sandali. Sabi niya. Ang unang sulat ang magtutulak sa kanila na gustuhing umalis. Iyon ang unang pagsubok, Lunes. Dumating ang gabi ng paghuhukom. Umuwi ako galing sa aming rest house sa Tagaytay. Ayaw ko sanang nandoon. Gusto kong ibigay sa kanila ang espasyo. Pero sinabi ni attorney na kailangan kong nandoon sa unang gabi. Pagdating ko sa bahay sa Quezon City, bukas lahat ng ilaw mula sa bintana. Nakita ko silang tatlo sa sala. Nakaupo. Walang imikan. Si Juancho ay nasa kanyang laptop. Si Roberto ay nagbabasa ng dyaryo, pero halatang hindi naman nagbabasa. Si Tomas ay nakatungo. Pumasok ako. Nandoon si Attorney Santos. Hawak niya ang kahong-kahoy. Alas 7:15 na. Nandito na silang lahat, sabi ni attorney. Muntik nang malate si Roberto, pero umabot siya. Ang sulat? Tanong ko. Bubuksan na natin. Ibinigay ni attorney ang unang sobre kay Juancho bilang panganay. Ikaw ang magbasa. Kinuha ni Juancho ang sobre. Sinira niya ang seal. Inilabas niya ang papel. Sulat kamay ni Remedios. Elegante, malinaw. Kahit nanginginig na ang kamay niya noong isinusulat niya ito. Nagsimulang magbasa si Juancho. Mga mahal kong anak. Tumigil siya. Huminga ng malalim. Sa oras na binabasa ninyo ito, alam nyo na ang kondisyon ng aking huling habilin. 30 gabi. 30 liham. Siguro ay galit kayo ngayon. Iniisip nyo na ito ay malupit. Iniisip nyo na minamanipula ko kayo bago kayo magbalak na labanan ito.
May gusto akong sabihin. Pinatatawad ko kayo. Nagkatinginan silang magkakapatid. Pinatatawad ko kayo sa hindi ninyo pagpunta sa aking libing. Oo, alam kong hindi kayo darating. Matagal ko nang alam na kami ng tatay ninyo ay naging obligasyon na lang sa halip na pamilya. Pinatatawad kita, Juancho, sa pagbababad mo sa cellphone noong huli mong bisita. Sa pagsisinungaling mo na babalik ka sa susunod na linggo kahit alam nating pareho na hindi. Namula ang mukha ni Juancho. Pinatatawad kita, Roberto. Sa pagdadala mo sa asawa mo para presyuhan ang mga gamit ko habang nag-aagaw buhay ako sa itaas. Oo, alam ko. Nakita ni Aling Nena si Vanessa na kinukunan ng litrato ang mga kubyertos. Yumuko si Roberto. At, Tomas, ang bunso ko. Pinatatawad kita sa pagnanakaw ng susi at paghalughog sa mga gamit namin. Sa pagbubukas ng jewelry box ko, alam kong akala mo ay wala na akong malay para mapansin iyon. Pero gising pa ako. Ramdam ko ang bawat galaw mo. Tahimik ang buong sala. Walang humihinga. Pinatatawad ko ang lahat ng ito. Ngunit, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kukonsintihin ko kayo. Nagbago ang tono ng sulat. Mas naging matalim. Hindi alam ng tatay ninyo ang alam ko. Hindi niya alam ang tungkol sa mga utang na kinuha mo, Juancho. Ginagamit mo ang kumpanya na dapat ay pinapatakbo mo ng maayos. Hindi niya alam na ang kumpanya mo ay baon sa utang na 30 milyong piso at inaasahan mo ang manang ito para isalba ang sarili mo sa kulungan. Bumagsak ang panga ni Juancho. Tumingin ako sa kanya. Totoo ba ito? Hindi alam ng tatay ninyo, Roberto, na isinanla mo ang bahay nyo ng 3 beses. Na ang shopping addiction ni Vanessa ay umubos sa kabuhayan nyo. Na 2 buwan ka nang hindi nakakabayad sa country club at malapit na kayong palayasin sa bahay niyo. Napapikit si Roberto at lalong hindi alam ni David, Tomas, na wala ka talagang trabaho. Na ang tech startup na ipinagmamalaki mo ay isang kasinungalingan na nabubuhay ka lang sa credit cards at sa allowance na ipinapadala pa rin ng tatay mo kahit 38 anyos ka na. Nalaman ko ang lahat ng ito noong huling 6 na linggo ko. Nakakamangha kung ano ang kayang madiskubre ng isang mamamatay na babae na may mabilis na internet connection at isang magaling na private investigator. Nag-hire ang asawa ko ng investigador para sa sarili niyang mga anak. Durog na durog ang puso ko habang naririnig ko ito. Kaya oo, kailangan niyo ang perang ito. Yan ang tanging dahilan kung bakit kayo nakaupo diyan ngayon at binabasa ang sulat na ito. Pero ito ang tatandaan niyo. Paghihirapan niyo ito, hindi sa pamamagitan ng trabaho o deal o presentation. Paghihirapan niyo ito sa pamamagitan ng pagharap sa katotohanan tungkol sa sarili niyo, tungkol sa kung ano na ang nangyari sa pamilyang ito. Pwede kayong umalis kahit anong oras. Bukas ang pinto. Pero kung aalis kayo ng walang dala, kundi ang mga utang niyo, ang mga kasinungalingan niyo, at ang alaala ng isang ina na hindi niyo man lang nadalaw sa libing. O kaya, manatili kayo. Basahin niyo ang mga sulat, harapin ang totoo, at baka sakali, mahanap niyo ang daan pabalik sa mga lalaking pinalaki ko. Nasa inyo ang desisyon, mahal ko kayo, palagi. Pero ang pagmamahal na walang katotohanan ay pagkukonsinti lang. Nagmamahal, nanay. Binaba ni Juancho ang papel. Nanginginig ang kamay niya. Tumingin ako sa kanilang tatlo. Totoo ba? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong. Totoo ba na baon kayo sa utang? Na nagsisinungaling kayo sa akin sa loob ng maraming taon? Walang sumagot. Ang katahimikan nila ay sapat na sagot. Tumayo si Tomas. Aalis na ako. Kalokohan ito. Nakakabaliw. Sige, umalis ka, sabi ko. Nagulat siya sa boses ko. Matigas. Hindi ito ang boses ng tatay na laging malambot. Umalis ka, Tomas. Pero huwag ka nang babalik. Huwag para sa pera. Huwag para sa guilt. Huwag kailanman. Kung lalabas ka sa pinto na yan ngayon. Tapos na tayo. Tinitigan niya ako. Nakita niya na seryoso ako. Wala siyang mapupuntahan. Wala siyang pera. Wala siyang trabaho. Dahan-dahan siyang umupo ulit. Nanatili sila noong gabing iyon. Pero ang bigat sa loob ng bahay ay parang papatay sa amin. Hindi sila nanatili dahil gusto nilang magbago. Nanatili sila dahil wala silang choice. Sila ay mga bilanggo ng kanilang sariling mga pagkakamali.
Ang unang gabi ay parang giyera, pero ang mga sumunod na gabi, iba ang naging ihip ng hangin. Inasahan nila na ang mga susunod na sulat ay puro panunumbat ulit, na bawat gabi ay bubuksan ni Remedios ang kanilang mga sugat at pipigain ito ng kalamansi. Pero hindi. Ang pangalawang sulat ay mas maikli. Binasa ito ni Roberto. Ito ay tungkol sa ika-10 kaarawan ni Juancho. Naalala ni Remedios kung paano tinulungan ni Juancho na mag-bake ng cupcakes para sa buong klase niya. Naalala mo ba, anak? Sulat ni Remedios. Ikaw ang nagpumilit na damihan natin ang gawa, sabi mo sa akin. Ma, kailangan nating bigyan pati yung mga kaklase ko na walang pambaon. Kawawa naman sila kung wala silang treat. Proud na proud ako sa iyo noon. Sa kabaitan mo. Anong nangyari sa batang iyon? Yan ang dulo ng sulat. Hindi sumagot si Juancho. Tumayo lang siya at pumunta sa dati niyang kwarto. Pero nakita ko ang pamumula ng mata niya. Ang pangatlong sulat ay para kay Roberto. Tungkol ito sa graduation niya sa law school. Kung paano siya nag-aral ng mabuti hindi para yumaman, kundi para tumulong. Naalala ni Remedios kung paano tinutulungan ni Roberto ang mga kaklase niyang hirap sa pag-aaral kahit siya mismo ay nahihirapan. Naniniwala ako na magiging mabuting abogado ka, sulat ni Remedios. Dahil tunay ang puso mo sa pagtulong. Kailan tumigil na maging mahalaga ang pagtulong sa kapwa, anak? Nanginig ang mga kamay ni Roberto habang tinutupi ang sulat. Ang pang-apat na sulat ay tungkol kay Tomas. Tungkol sa pagboboluntaryo niya sa animal shelter noong siya ay 16 anyos. Kung gaano siya ka-gentle sa mga asong takot at sugatan. Kung paano naniwala si Remedios na magiging veterinaryo siya balang araw. Saan napunta ang awa na iyon? Tanong ni Remedios sa sulat sa ika-5 gabi. May nagbago, dati. Bawat minuto ay tinitingnan nila ang kanilang mga cellphone. Check ng email, check ng messages. Pero ngayon, nakalagay na lang ang mga cellphone nila sa mesa. Nagsimula silang tumingin sa paligid. Tinitingnan nila ang bahay. Hindi bilang isang asset na ibebenta, kundi bilang isang tahanan. Nakita ko si Juancho na hinahawakan ang luma niyang tropeo sa basketball. Nakita ko si Roberto na tinitingnan ang mga libro sa estante na binabasa nila noong bata pa sila. At si Tomas, nakita ko siyang nakaupo sa kusina, nakatingin sa lumang apron ng nanay niya na nakasabit pa rin sa pako. Ang katahimikan sa bahay ay hindi na mabigat. Ito ay naging mapagnilay. Nagsimula na silang tumingin sa salamin, hindi para ayusin ang kanilang buhok o ang kanilang kurbata, kundi para tanungin ang kanilang sarili. Sino na ba ako? Paano ako naging ganito? Ang plano ni Remedios ay gumagana. Dahan-dahan, binabasag niya ang kanilang mga maskara, hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang mga alaala ng kung sino sila noong sila ay mga bata pa, noong sila ay buo pa. Pero alam ko, at alam ni Attorney Santos, na ang pinakamabigat na pagsubok ay darating pa lang. Sa ika-10 gabi, doon mabubunyag ang sikretong wawasak sa kanila ng tuluyan para mabuo silang muli. Gabi ng ika-10. Ito ang gabi na nagpabago sa lahat. Sa loob ng 9 na gabi. Nasanay na ang aking mga anak sa ritmo ng aming bagong buhay. 7:00 ng gabi. Magtitipon sa sala, babasahin ang sulat, at pagkatapos ay kanya-kanyang pasok sa kwarto. Inasahan nila na ang sulat sa gabing ito ay tungkol na naman sa isang nakalimutang memorya o kaya ay isang sermon tungkol sa kanilang pag-uugali. Pero mali sila. Mali ako. Maling-mali kaming lahat. Nang iabot ni Attorney Santos ang ika-10 sobre kay Tomas, napansin kong iba ang bigat ng hangin. Kahit si Attorney ay hindi makatingin sa amin ng diretsyo. Binuksan ni Tomas ang sobre. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nagmamadali, ngayon ay dahan-dahan. Sinimulan niyang basahin ang sulat. Mga anak ko, ang sulat na ito ay hindi tungkol sa inyo. Ito ay tungkol sa akin. Mayroong isang bagay na hindi ko sinabi sa inyo. Isang bagay na tinago ko sa loob ng 5 taon. Tumigil si Tomas. Tumingin siya sa akin. Pa, anong ibig sabihin ni Mama? Umiling ako. Wala akong alam. 5 taon? Anong nangyari 5 taon na ang nakakaraan? Ipinagpatuloy ni Tomas ang pagbabasa. Ang boses niya ay nagsimulang mabasag. 5 taon na ang nakalipas. Na-diagnose ako na may breast cancer. Stage 2. Parang may sumuntok sa tiyan ko. Kansa,
Alam kong nagkasakit siya noon, sabi niya sa akin. Cyst lang iyon. 2, sabi niya. Maliit na operasyon lang. Nagsinungaling siya sa akin? Sa asawa niya? Huwag kayong magalit sa tatay ninyo. Hindi niya alam. Ang alam niya lang ay may tinanggal na bukol. Pero hindi niya alam ang radiation. Hindi niya alam ang chemotherapy na ginawa ko ng patago habang sinasabi ko sa kanya na nag-a-attend lang ako ng seminar sa probinsya. Bakit hindi ko sinabi sa inyo? Bakit ko sinarili ang sakit? Ang takot? Ang pagduduwal tuwing umaga? Dahil alam ko na kung sasabihin ko sa inyo, hindi kayo darating. Napahagulgol si Tomas. Ibinaba niya ang sulat. Hindi niya kayang ituloy. Kinuha ni Roberto ang papel. Ang matapang na abogado. Ngayon ay lumuluha na parang bata. Ipinagpatuloy niya. Oh, baka naman. Darating kayo. Pero darating kayo dahil sa obligasyon. Darating kayo na nakatingin sa inyong mga relo. Darating kayo na may halong inis dahil naabala ang inyong trabaho. Ayaw kong maging pabigat. Ayaw kong maging abala sa inyong mahahalagang buhay. Kaya pinili kong labanan ito ng mag-isa, kasama ang tatay ninyo na walang kaalam-alam. Pero hinawakan niya ang kamay ko gabi-gabi habang iniinda ko ang sakit. Isipin ninyo iyon mga anak. Isipin ninyo ang bigat ng katotohanan na iyon. Na hindi mapagkatiwalaan ng sarili ninyong ina na damayan siya sa oras ng kanyang kamatayan dahil naging abalang-abala kayo sa pagpapayaman. Tinalo ko ang kanser na iyon. Gumaling ako. Pero ang sakit sa puso ko dahil sa pagtatago nito sa inyo, iyon ang hindi gumaling, katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa sala. Pagkatapos, narinig ko ito. Ang tunog na hindi ko narinig sa loob ng 20 taon. Ang iyak ni Juancho, ang panganay ko, ang matigas kong anak, ang CEO na walang kinatatakutan. Nakaupo siya sa sahig. Nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad at umiiyak siya ng malakas. Hindi natin alam, bulong ni Juancho. Wala tayong alam dahil hindi niya masabi sa atin, sagot ni Roberto habang tumutulo ang luha, dahil naging mga klase tayo ng tao na hindi pwedeng sabihan ng sarili nating ina na may cancer siya. Lumapit ako sa kanila. Wala akong masabi. Masakit din para sa akin. Nagsinungaling siya sa akin. Pero naiintindihan ko kung bakit. Ginawa niya iyon para protektahan ako at para huwag akong masaktan sa reaksyon ng mga anak namin. Umupo ako sa tabi ni Tomas. Hinawakan ko ang balikat ni Juancho. Hinawakan ko ang kamay ni Roberto. Sa gabing iyon, sa ika-10 gabi, wala ng CEO, wala ng abogado, wala ng startup founder. Ang natira na lang ay 3 batang lalaki na nawalan ng ina at isang ama na nawalan ng asawa. Umiyak kami. Umiyak kami para sa mga taong nasayang, para sa mga pagkakataong pinalampas. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang mga anak ko. Tunay na kasama ko sila mula sa ika-11 gabi hanggang sa ika-20. Nagbago ang bahay. Dati, ang bahay na ito ay parang hotel. Matutulog lang sila at aalis. Pero ngayon, naging tahanan ito ulit. Ang mga cellphone, nakatago na sa kwarto. Ang mga mamahaling suit, pinalitan na ng t-shirt at shorts. Isang hapon, nagising ako sa amoy ng ginisa. Bawang, sibuyas, kamatis. Bumaba ako sa kusina. Nakita ko si Juancho. Siya ang nasa harap ng kalan, nagluluto ng sinigang. Si Roberto naman ay nasa lababo. Naguhugas ng pinggan. Ang mga kamay na sanay humawak ng mga legal documents, ngayon ay puno ng sabon. At si Tomas, nagpupunas ng mesa at nag-aayos ng mga plato. Gising na pala kayo pa, bati ni Juancho. Tikman nyo nga ito kung tama na ang asim. Sinunod ko ang recipe ni Mama. Lumapit ako. Tinikman ko ang sabaw. Mainit, maasim, masarap. Parang luto ni Remedios. Masarap anak, sabi ko. Tamang-tama. Umupo kami para kumain. Dati, kapag kumakain kami, tahimik lang. O kaya ay nag-uusap tungkol sa pera. Pero, ngayon, nagsimula silang magkwento. Hindi tungkol sa tagumpay, kundi tungkol sa hirap. Pa, sabi ni Juancho, habang nakatingin sa kanyang kanin.
Yung kumpanya, hindi ko na kaya. Tumigil ang lahat sa pagmuya. Baon na ako. Sinubukan kong iligtas. Nangutang ako sa mga maling tao. Akala ko kasi, kapag CEO ka, dapat alam mo lahat. Dapat hindi ka nagkakamali. Huminga siya ng malalim. Pagod na ako pa. Ayoko na. Tumingin si Roberto sa kanya. Hindi siya nanghusga. Ako rin kuya, sabi ni Roberto. Yung buhay namin ni Vanessa, peke lahat yon. Ang laki ng bahay namin, pero hindi kami nag-uusap. Puro utang, puro appearances. Minsan, gusto ko na lang ibenta lahat at tumira sa probinsya. Si Tomas naman ang nagsalita. Ako nga. Wala talagang naumpisahan eh. Puro forma lang. Natatakot kasi akong mabigo. Kaya hindi na lang ako sumusubok. Doon ko nakita ang milagro. Ang mga anak ko, nagpapakatotoo sa isa't isa. Wala nang yabang. Wala nang kompetisyon kung sino ang mas mayaman o mas matagumpay. Tinanggal na nila ang kanilang mga maskara. Nagkatinginan kami ni Juancho. Nginitian ko siya. Anak, sabi ko, hindi naman kailangan na maging CEO ka para maging proud kami ng nanay mo. Ang gusto lang namin, maging masaya ka. Maging mabuting tao ka. Tumulo ang luha ni Juancho. Pero pinunasan niya agad at tumawa. Salamat pa. Ang sarap pala ng sinigang kapag walang halong stress. Nagtawanan kami. Isang totoong tawa. Sa sulok ng kusina. Parang nakikita ko si Remedios. Nakatanaw siya sa amin. Nakangiti. Ang bahay na ito na dating malamig at puno ng multo ng nakaraan. Ngayon ay pinapainit na muli ng pagmamahal at pag-unawa. Naglinis sila ng bahay kinabukasan. Inayos nila ang tulo sa bubong. Pininturahan nila ang bakod. Tinabas nila ang damo sa hardin. Ginawa nila ito ng magkakasama. Nagtutulungan. Nag-aasaran. Si Ricardo, na dating nag-iisa, ngayon ay pinapanood ang kanyang 3 anak na nagiging magkakapatid ulit. Ito ang tunay na yaman. Ito ang hinihintay ni Remedios. Ika-25 gabi. Ang sulat ay tungkol kay Lolo Jose. Ang tatay ko, hindi siya naabutan ng mga apo niya ng matagal. Namatay siya noong maliliit pa sila. Binasa ni Juancho ang sulat. Naalala niyo ba ang Lolo Jose ninyo? Tanong ni Remedios sa sulat. Nagsimula siya sa wala. Nagtayo siya ng maliit na negosyo. Yumaman. At nawala ang lahat noong nagkaroon ng krisis. Namatay ang lolo ninyo na halos walang pera sa bulsa. Ang natira na lang sa kanya ay ang dangal niya. Pero noong libing niya, 200 tao ang dumating. 200 tao na natulungan niya. Mga taong pinautang niya at hindi na siningil. Mga empleyado na itinuring niyang pamilya. Mga kaibigan na hindi niya iniwan. Sa libing ko, 40 tao lang ang dumating. At wala doon ang 3 kong anak. Alin ang mas mayaman? Ang libing na puno ng taong nagmamahal o ang bank account na puno ng pera pero walang nakiramay? Sabi ng lolo ninyo, ang yaman ng tao ay nasusukat sa kung sino ang darating kapag wala ka ng pakinabang sa kanila. Sa sukatang iyon, mga anak, namatay akong mayaman dahil sa tatay ninyo at sa mga kaibigan ko. Pero kayo? Saan kayo pupulutin? Natapos ang pagbabasa. Tahimik si Juancho. Nakatingin siya sa kawalan. Tama si Lolo, bulong niya. Tumayo siya at naglakad-lakad sa sala. Ayoko na ng kumpanya, sabi niya ng buo ang loob. Hahayaan ko na itong magsara. Ibebenta ko ang mga asset para mabayaran ang mga empleyado. Pagkatapos, magtuturo ako. Magtuturo? Tanong ni Roberto. Oo. Business ethics. Gusto kong ituro sa mga kabataan kung paano magpatakbo ng negosyo nang hindi nawawala ang kaluluwa. Ayoko nang may matulad sa akin. Tumango si Roberto. Ako rin kuya. Pagkatapos nito, aayusin ko ang annulment namin ni Vanessa kung ayaw niyang magbago at aalis na ako sa law firm. Mag-a-apply ako sa PAO Public Attorney's Office. Gusto kong ipagtanggol ang mga taong walang pambayad. Yan ang pangarap mo dati, di ba? Tanong ko. Oo pa. Yan ang dahilan kung bakit ako nag-abogado. Nakalimutan ko lang dahil nasilaw ako sa pera. Tumingin kaming lahat kay Tomas. Ikaw, bunso? Tanong ni Juancho. Ngumiti si Tomas. Isang nahihiyang ngiti. Babalik ako sa school. Tatapusin ko yung environmental science ko. Gusto kong magtrabaho sa DENR o sa mga NGO. Gusto kong magkaroon ng silbi.
Tiningnan ko silang tatlo. Ang mga plano nila ay hindi magbibigay sa kanila ng milyon-milyon. Maaring maging simple lang ang buhay nila. Pero nakikita ko sa mga mata nila ang apoy, ang liwanag na matagal nang nawala. Natagpuan na nila ang kanilang mga sarili. Ang pera ni Remedios, ang 450 milyon, ay naging instrumento lang para gisingin sila. Pero ang tunay na desisyon, ang tunay na pagbabago, ay nanggaling sa kanilang mga puso. Ika-30 gabi, ang huling gabi, nasa sala kami. Nandoon si Attorney Santos. Suot ng mga anak ko ang mga simpleng damit. Wala ng designer brands. Magkatabi silang nakaupo sa sofa, magkakaakbay. Binuksan ni Attorney ang huling sobre. Sa loob nito, may isang litrato. Litrato namin ni Remedios noong 40th anniversary namin. Nakangiti kami, masaya, at may isang sulat. Binasa ito ni Juancho para sa lahat. Mahal kong Ricardo, kung binabasa niyo ito, ibig sabihin ay natapos ng ating mga anak ang 30 gabi. Proud na proud ako sa kanila. At humihingi ako ng tawad sa iyo dahil itinago ko ito. Mga anak, Juancho, Roberto, Tomas, naharap ninyo ang katotohanan. Nalaman ninyo kung sino kayo noon at kung sino kayo ngayon. Ang pera, ang 450 milyon ay sa inyo na. Wala ng kondisyon. Nagampanan ninyo ang kasunduan. Pero bago ninyo ito kunin, may huli akong hiling. Ang pera ay papel lang. Ang bahay ay bato at kahoy lang. Mawawala ang mga iyan. Ang tunay kong pamana sa inyo ay ang tatay ninyo. Tumingin silang tatlo sa akin. Siya ang nag-alaga sa ating lahat. Siya ang humawak ng kamay ko noong natatakot ako. Siya ang nagmahal sa akin kahit naging mahirap ako pakisamahan. Huwag ninyong hayaang tumanda siya ng mag-isa. Huwag ninyong hayaang isipin niya na nabigo siya bilang ama dahil hindi siya nabigo. Ako ang nagkulang dahil kinonsinti ko kayo. Kaya mahalin ninyo siya, hindi sa pamamagitan ng card tuwing Pasko. Mahalin ninyo siya gamit ang inyong oras, ang inyong presensya. Ito ang tunay kong will. Mahalin ang isa't isa, piliin ang pamilya. Nagmamahal mama. Umiiyak kaming lahat. Niyakap ako ni Juancho. Mahigpit. Sumunod si Roberto at Tomas. 4 kaming lalaki na nagyayakapan sa gitna ng sala. Pagkatapos ng ilang minuto, tumikhim si Attorney Santos. May isa pa, sabi niya. May inilabas siyang isa pang sobre. Iniwan ito ng nanay ninyo. Ibibigay ko lang daw kung natapos ninyo ang 30 days. Kinuha ni Juancho ang laman. Isang tseke. Isang tseke na nakapangalan sa Parish Food Bank. Ang halaga? 1,000,000 piso. Gusto niyang ihatid ninyo ito ng sabay-sabay, sabi ni Attorney, para makita ninyo kung saan dapat napunta ang mana ninyo kung hindi kayo nagbago. Nagkatinginan ang magkakapatid. Gawin natin, sabi ni Juancho. Ngayon na, tanong ni Tomas. Bukas na bukas din, sagot ni Roberto. At may idinagdag si Juancho. Attorney, yung parte ko sa mana, yung cash. Gusto kong mag-donate pa ng dagdag para sa scholarship program ng parokya. Ako rin, sabi ni Roberto. Magdo-donate ako sa legal aid clinic. Sasama ako, sabi ni Tomas. Tutulong ako sa feeding program. Ngumiti si Attorney Santos. Sigurado akong nakangiti ang nanay ninyo ngayon. Kinabukasan, pumunta kami sa food bank. Ang direktor na si Aling Ruth ay naiyak nang tanggapin ang tseke. Laging kinukwento ni Remedios ang tungkol sa inyo, sabi ni Aling Ruth. Alam niyang mabubuting tao kayo. Naligaw lang daw. Tumulong kami sa pagrepack ng bigas. Nagbalat kami ng gulay. Nakita ko ang mga anak ko na nagpapawis. Pagod, pero nakangiti. Wala silang suot na mamahaling relo. Wala silang dalang briefcase. Pero noong tiningnan ko sila, noong nakita ko kung paano nila abutan ng pagkain ang mga batang gutom, mukha silang mayaman, napakayaman. Ang mana ay hindi ang 450 million. Ang mana ay ang pagkatao na na-recover nila. Parusod, ang mana ay ang pagmamahal na nabuo muli. 6 na buwan. Mabilis lumipas ang panahon kapag payapa ang iyong puso. Parang kailan lang. Nakatayo ako sa sementeryong ito na puno ng galit, puno ng tampo, puno ng mga tanong kung bakit ako nag-iisa. Pero ngayon, iba na ang ihip ng hangin. Napakaganda ng sikat ng araw ngayong umaga. Hindi mainit, hindi masakit sa balat.
Ang damo sa paligid ng puntod ni Remedios ay luntian, sariwa. Ngayon ay 18 ng Oktubre, kaarawan ng aking asawa. Kung buhay pa siya. 70 taong gulang na sana siya ngayon. Siguro ay nagluluto kami ng pansit sa bahay. Siguro ay inaasar ko siya na dumadami na ang puti sa buhok niya. At siguro ay tatawa lang siya at sasabihing, mas gwapo ka naman kapag maputi ang buhok, Ricardo. Pero wala na siya. Nasa ilalim na siya ng lupang ito. Dinala ko ang paborito niya, 12 puting rosas. Hindi ko binili sa mamahaling flower shop. Binili ko ito sa palengke, sa suki niya dati. Mas gusto kasi ni Remedios ang mga bulaklak na simple lang. Ayaw niya ng masyadong maraming palamuti. Inilatag ko ang mga bulaklak sa ibabaw ng lapida. Hinaplos ko ang pangalan niya, Remedios Cruz. Mahal ko, bulong ko. Happy birthday, nandito ako. Gaya ng lagi kong pangako, umupo ako sa maliit na bangkito na dala ko. Matanda na rin ako. Sumasakit na ang tuhod kapag matagal nakatayo. Pero ayos lang. Gusto ko siyang kwentuhan. Alam mo, Remedios, tama ka. Tama ka sa lahat. Yung mga bata. Ang laki ng ipinagbago nila. Tumingin ako sa malayo. Sa gate ng sementeryo. Wala pang tao. Ako pa lang ang nandito. 9:00 pa lang ng umaga. Napangiti ako ng mapait. Dati, kapag ganitong oras, mag-aalala na ako. Magche-check na ako ng cellphone. Tatawagan ko na sila isa-isa para tanungin kung nasaan na sila, kung darating ba sila. Pero ngayon, hindi ko kinuha ang cellphone ko sa bulsa. Hindi ako nag-text. Hindi ako tumawag. Dahil ngayon, walang kondisyon, walang abogado na nagbabantay, walang attendance sheet na pipirmahan, walang 450 milyong piso na naghihintay kapalit ng pagpunta nila dito. Kung darating sila, darating sila. Kung hindi, ayos lang. Dahil natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi pwedeng pilitin, ang presensya ay hindi pwedeng bilhin. Ipinikit ko ang aking mga mata, dinama ko ang hangin. At pagkatapos, narinig ko ito, ang tunog ng mga yapak sa damuhan. Hindi nagmamadali, hindi tumatakbo, kalmado, sigurado. Idinilat ko ang aking mga mata at nakita ko sila. 3 lalaki, naglalakad papalapit sa akin. Si Juancho, si Roberto, at si Tomas. Wala silang kasamang driver, wala silang kasamang alalay. Sila lang. At ang hitsura nila, ibang-iba sa mga lalaking nakita ko sa opisina ng abogado 6 na buwan na ang nakakaraan. Si Juancho, ang panganay ko, dati, laging nakasuit, laging mukhang sasabog sa stress. Ang tiyan niya ay malaki dahil sa alak at walang tulog. Ngayon, naka-polo shirt lang siya na kulay asul, naka-jeans, pumayat siya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-aalaga sa sarili. Ang mukha niya ay maaliwalas. Wala na ang malalalim na guhit sa noo. Nagbawas na siya ng timbang mula noong nagsimula siyang magturo. Sabi niya sa akin noong 1 linggo, mas masaya daw magturo sa mga estudyante kaysa sumigaw sa mga empleyado. Mas maliit ang sweldo. Oo, pero mas mahimbing ang tulog niya sa gabi. Si Roberto, ang abogado ko, dati. Ang tingin niya sa tao ay kliyente o kalaban. Ngayon, simple lang ang suot niya. T-shirt at slacks. Wala na ang mamahaling relo na Rolex na laging ipinagmamayabang niya. Isang simpleng relo na lang ang suot niya. Hiwalay na sila ni Vanessa. Masakit. Pero kailangan. Natutunan ni Roberto na hindi niya pwedeng iligtas ang taong ayaw magpaligtas. Pero niligtas niya ang sarili niya. Nagtatrabaho na siya ngayon sa PAO. Public Attorney's Office. Araw-araw siyang nasa korte. Ipinagtatanggol ang mga magsasaka, ang mga manggagawa, ang mga taong walang boses. Mukha siyang pagod. Ang mata niya, buhay na buhay. At si Tomas, ang bunso. Dati, para siyang batang naliligaw sa katawan ng matanda, puro porma, puro yabang. Ngayon, may bit-bit siyang basket. Nag-aaral siya ulit. Environmental Science. Tuwing Sabado, nagvo-volunteer siya sa paglilinis ng Pasig River. Ang balat niya ay umitim dahil sa araw. Ang kamay niya ay magaspang dahil sa trabaho. Pero ito ang Tomas na ipinagmamalaki ko. Ang Tomas na marunong nang tumayo sa sarili niyang mga paa,
Lumapit sila sa akin. Walang nagsalita agad. Lumapit si Juancho at humalik sa kamay ko. Mano po pa. Sumunod si Roberto. Mano po pa. At si Tomas. Mano po pa. Ang sarap pakinggan. Ang respeto. Ang pagmamahal. Hindi pilit. Lumapit sila sa puntod ng nanay nila. Wala silang dalang mamahaling bulaklak. Si Juancho ay may dalang isang garapon ng ube halaya. Ma, sabi ni Juancho habang inilalapag ang ube sa tabi ng lapida. Gawa ko to. Sinubukan kong gayahin yung recipe mo. Medyo sunog lang ng konti, pero pwede na. Napangiti ako. Si Roberto naman ay naglapag ng isang envelope. Ma, sabi niya, nanalo ako sa kaso kahapon. Yung kliyente ko, isang lola na inaagawan ng lupa. Nakuha natin ang hustisya, ma. Para sa'yo to. At si Tomas. Inilabas niya ang laman ng basket, pagkain. Naglatag siya ng banig sa damuhan. Kain tayo, ma, sabi ni Tomas. Nagdala ako ng pansit, di ba birthday mo? Dapat may pansit para mahaba ang buhay. Tumigil siya sandali. Narealize niya ang sinabi niya. Ay, wala na pala siya. Nagkatinginan kaming apat at sabay-sabay kaming tumawa. Hindi tawa ng pangungutya, kundi tawa ng pamilya na tanggap na ang katotohanan. Ayos lang yan, Tomas, sabi ko. Mahaba naman ang buhay ni mama sa puso natin. Umupo kami sa banig, sa harap ng puntod. Kumain kami, nagkwentuhan. Walang nag-usap tungkol sa mana. Walang nagtanong kung magkano na ang interes ng pera sa bangko. Ang pinag-usapan namin ay ang buhay. Nagkwento si Juancho tungkol sa estudyante niya na matalino pero walang pambaon, sabi niya. Siya na daw ang sasagot sa tanghalian ng bata araw-araw. Nagkwento si Roberto tungkol sa pagtira niya sa maliit na apartment malapit sa opisina. Masikip daw pero payapa. Nagkwento si Tomas tungkol sa thesis niya. Tungkol sa pagtatanim ng bakawan. Nakatingin lang ako sa kanila. Pinakikinggan ko ang boses nila. Dati, kapag nag-uusap sila, laging pataasan, laging payabangan. Ngayon, nakikinig sila sa isa't isa. Tumatawa sila. Tinatapik nila ang balikat ng isa't isa. Naging magkakaibigan na ulit sila. Pagkatapos kumain, tumahimik kaming lahat. Tumingin si Juancho sa puntod. Pa, sabi niya, bakit po tayo pinatawad ni mama? Natigilan ako. Anong ibig mong sabihin, anak? Sa lahat ng ginawa namin, tuloy ni Juancho. Ang boses niya ay naging seryoso. Sa hindi namin pagpunta dito noong libing, sa pagiging sakim namin. Bakit niya kami binigyan ng pera? Bakit niya kami binigyan ng pagkakataon? Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa lapida ni Remedios. Dahil nanay siya, sagot ko, ang pagmamahal ng isang ina. Anak, ay hindi nauubos. Napapagod, oo. Nasasaktan, oo. Pero hindi nauubos. Nakita niya kung sino kayo noon. Pero nakita rin niya kung sino ang pwede ninyong maging yung 30 gabi, yung mga sulat, hindi yon parusa. Regalo yon. Regalo ng oras. Regalo ng katotohanan. Gusto niyang basagin ang mga pader na itinayo ninyo sa sarili niyo. Yung pader ng pride. Yung pader ng kasakiman. Tumingin ako kay Juancho, kay Roberto, kay Tomas. At tingnan niyo kayo ngayon. Nandito kayo. Hindi dahil may makukuha kayo. Nandito kayo dahil gusto niyo. At yan. Itinuro ko ang puntod. Yan ang panalo ng nanay niyo. Tumulo ang luha ni Tomas. Lumapit siya sa lapida at niyakap ito. Sorry ma, bulong niya. At thank you. Thank you dahil hindi mo kami sinukuan. Tumayo si Roberto at hinawakan ang balikat ni Tomas. Tumayo rin si Juancho at inakbayan ang mga kapatid niya. 3 lalaki. Nakatayo sa harap ng puntod ng ina nila. Umiiyak. Nagpapasalamat. Tumayo ako at lumapit sa kanila. Isinama nila ako sa yakap. Isang mahigpit na yakap. Amoy ko ang pawis nila. Amoy ko ang araw. Amoy pamilya. Alam niyo ba? Sabi ko habang kayakap sila. May huling sinabi ang nanay ninyo sa sulat niya. Kumala sila at tumingin sa akin. Papun. Sabi niya. Sa huli. Sa bawat katapusan. Ang tanging mahalaga lang ay kung sino ang sumipot. Kung sino ang nagpakita. Who showed up? Tiningnan ko sila isa-isa. Noong libing. Walang sumipot. Yumuko sila. Hiyang-hiya pa rin sa alaalang iyon. Pero ngayong araw, itinaas ko ang mukha ni Tomas. Ngayong araw, sumipot kayo. Nandito kayo.
padnanay. At sigurado ako, saan man naroon ang nanay ninyo ngayon, nakangiti siya. Dahil nakuha na niya ang gusto niya. Hindi ang yaman, hindi ang tagumpay ninyo, kundi kayo. Kayo mismo, ang mga puso ninyo. Nagtagal pa kami sa sementeryo hanggang sa lumubog ang araw. Pinanood namin ang pagkulay kahel ng langit, parang ayaw pa nilang umuwi. Dati, nagmamadali silang umalis. Ngayon, ninanamnam nila ang bawat sandali. Nang magpaalam kami kay Remedios, sabay-sabay kaming naglakad palabas ng gate. 4 na lalaki. Hindi perpekto, may mga sugat pa rin. May mga peklat ng nakaraan, pero naghihilom. At higit sa lahat, magkakasama. Habang sumasakay kami sa kotse, lumingon ako sa huling pagkakataon sa puntod ni Remedios. Ang mga puting rosas ay nagniningning sa ilalim ng buwan. Napangiti ako. Nanalo ka, Remedios, bulong ko sa hangin. Ang galing mo talaga. Ang mana ay naibigay na, hindi ang pera, kundi ito, ang pagpili. Ang pagpili na maging pamilya araw-araw. At sa wakas, pagkatapos ng 6 na buwan, at pagkatapos ng maraming taon ng kalungkutan, naramdaman ko na ang kapayapaan. Ang misyon ay tapos na. Ang pamilya ko ay buo na muli.